Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ako po, may malaking hamon si BBM sa ating lahat mga Pilipino. Kasi every Filipinos know kung ano nangyari sa BICAM report at kung ano ang ginawa ni Atty. Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab na sampa ng kaso sa Korte Suprema para i-question ang 2025 budget. Naku, may hamon si BBM sa lahat ng mga Pilipino na kung mapatunayan na illegal ang 2025 budget, we shut down everything. Shut down ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Anong ibig ng shutdown? Martial law? Anong ibig ng shutdown? Walang ibibigay na pera sa lahat ng departamento ng Pilipinas. Lahat flat, lahat magugutom, lahat mamamatay. Naku, mga kabibig, parang nakakatakot naman yung hamon ni BBM. Naku, ano ang iyong reaction tungkol dito? Na shock ako sa binitawan na salita ni Bongbong Marcos. Parang napakadali lang yung sabihin na we shut down everything. Kasi ang reporter nagtanong, what if sir, papaboran ng Supreme Court yung inihain na reklamo ni Atty. Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab? Wala ba kayong yung plano o yung tawag yung plano na yun ay nasa dila ko pa sa dyan ang Bisaya kasi gulo alam niyo na mga OFW galing sa work, alam niyo na pagod pagod ang brain cells o contingency plan. Wala ka bang contingency plan, BBM? Sabi niya, we shut down everything. Kasi plano nila, kasi itong mga ginagawa nila ay destabilization plot laban sa akin, laban sa gobyerno ko. Haloko! Grabe naman yung wild imagination ni BBM. Bakit? Bawal bang magtanong sa BICAM report? Yung GAA, wala namang problema sa GAA Yung BICAM report ang tinanong ng maraming Pilipino. Hindi lang si Pangulong Duterte, hindi lang si Congressman Ungab, hindi lang si Atty. Vic Rodriguez, kundi buong Pilipinas na yung may alam tungkol sa BICAM report, nagtatanong na. Mali bang magtanong? Mag-provide kayo ng sagot. May mga politiko na nagsabing may blanco sa BICAM report. Ang sunod na tanong, sinong nag-fill in? Bakit hinayaan na i-fill in yun? Nako mga bibig, so heto ang interview ni BBM na masyak ka talaga. Hala, bakit nga ito binatawang salita? Baka ma-misinterpret ito na maraming netizen. Of course, marami talaga ang masyak sa kanyang sinabi. At bakit niya ito sinabi? Ito na. Sir, on budget lang po, sir. Yes. Maybe have your reaction dun sa pinay lang po na challenge before the Supreme Court. The former ES, Vic Rodriguez, what do you think of this, sir? Unconstitutional tulunga. Well, I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. May laban. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soldier make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court. Meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. No, walang contingency plan. We shut down everything. So lahat, zero budget lahat. Talagang martial law ba? As in, narinig mo naman yung tono ni BBM, no? Yung parang, ito ang gusto ko. Wala akong pakialam kung sino ang masasagasaan ko, kung sino ang maghihirap. Wala akong pakialam. We shut down everything. Contingency plan ang tinanong, wala pala ang gobyerno. So for example, pandemic ngayon, nangyari itong BICAM na something or sample problema sa pandemic. Tanungin siya, Pangulong Bongbong Marcos, wala na tayong budget, wala po ba tayong contingency plan? Sagot niya, we shut down everything. Diba? Pasensya na kabibiga kung i-connect ko or i-compare ko or i-relate ko ito sa pandemic kasi
Yun kasi naranasan natin noon eh. Nung naubusan na tayo ng pondo pero naghanap ng way si Pangulong Duterte na magkaroon tayo ng pondo. Ito lang ang problema ni BBM ha, BICAM report lang. Yung ikinaso ni Atty. Vic Rodriguez, ni Congressman Ungab, pero ang sagot niya, we shut down everything. Hala ka, wala bang ibang way para hindi naman mag-suffer ang sambayanang Pilipino? So, kung ano ang ginawa ng Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungab, gusto mong ipasalamin sa kanila, o tingnan nyo ang ginawa nyo. Maraming tao magsasuffer dahil sa pag-question nyo sa BICAM report. O, so, i-blame natin si Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungab at si Duterte? Yun ba ang gustong i-picture out ni BBM? O sige, i-shutdown ko lahat. I-blame ni Duterte. Kasalanan ni Duterte. Kasalanan ni Vic Rodriguez. Kasalanan ni Congressman Ungab. Niwala kasi kayo sa kanila. O di, kasalanan nila. Bahala na kayo dyan. Ganun ba? Ganun ba ang gustong ipaabot ni BBM sa atin? Let's continue mga kabibig. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Oh! Mr. Sir, do you have plans sir, to meet the president? Destabilization daw. Destabilization ng mga plano sa mga kontra ni BBM. Hala ka mga kabibig. Yan pala ang iniisip ni BBM, no? Destabilization. Itong ginawa ng grupo ni Pangulong Duterte is part of the destabilization against him. Meron bang ganun mga kabibig? Mali na bang magtanong? Mali na bang questionin ang BICAM report na pera naman ng taong bayan? So, sa panahon ni BBM, sa gobyerno ni BBM, bawal ang magtanong? Yun po ba? Sabi ng isang netizen na si Theodoricos Duran II, hindi tayo Amerika na kapag hindi na-approve ang budget or dineklarang unconstitutional ay magkaroon ng government shutdown. Dito sa atin kapag sa katapusan ng fiscal year at walang naipasa ang Kongreso na budget o di kaya ay idineklarang unconstitutional kagaya ng maring mangyari ngayon, magkaroon lang tayo ng reenactment budget. Meaning yung gaan ng preceding year shall be deemed reenacted. Niloloko ni Bangag ang taong bayan. Oh, reenacted pala ang mangyayari. Bakit hindi alam ni BBM ito? Bakit ang sagot niya, we shut down everything? Di ba dapat sagot niya, if that case will push through, if 2025 budget is illegal, so possible the plan we have to reenacted the budget last year. Di ba? Pero bakit sabi niya, we shut down everything? Kasi ito naman ang gusto nila sa gobyerno ko, yung magtagumpay yung destabilization plot nila. Hala ka. Ito pa ang other reaction ng ating mga netizen. Di marunong magpresidente, Vice President Sara Duterte, ang voice, step down instead of shut down. Ano kayang nakakatawa? Lagi siyang ganyan, tatawa muna bago sumagot. Ano nangyari kay BBM? Who's doing destabilization? They want the government to cease working. Is the government working? Hala. Sabi ni Ami D. Miranda, gawin mo, sige nang ikaw ang ma-shutdown ng taong bayan, go na, puro dakdak. Sige na, wala na kayong pinagpakinggan Tingnan mo Marcos, ang lupit ng taong bayan sa gagawin mo. Ayaw namin ng puro dakdak. Diyan sa media, nakasabwat mo, puro kayo mga ngawa. Gawin mong i-shutdown. Bakit guilty ka? I-shutdown mo na, walang-wala lang natiwala sa'yo. Matapang ka, di ba? Let's wait and see kung hanggang saan ang tapang mo kapag ginawa mong i-shutdown ang gobyerno. Mahinang presidente from Jeb Rivera. BBM needs attention. Di na niya alam kung ano ang pinagsasabi niya. It's just showing that former President Rodrigo Roa Duterte was right about him being a weak president. Nanakot na pala si BBM. Sinong tinakot mo? Matagal ka na dapat bumadyan, pamilyang magnanakaw from Ann Malikay. Galing mag-English ni ngiwi-ngiwi. Kaya talaga, ang English talaga ang binabantayan mo. Ang bantayan mo yung
yung laman ng sinasabi ni BBM. Nakakatakot yung laman ng sinasabi ni BBM na we shut down everything. The way she talk, it's like he is just handling his own company. You can see how incompassionate he is to the Filipinos. O diba, sabi ni Aling Ana, totoo. Kasi the way she talk na we shut down everything, parang ang iniisip lang niya is yung kung sino ang pwedeng ma-blame sa nangyari ngayon. Hindi niya iniisip ang mga Pilipino na pwedeng maapektuhan kung we shut down everything. Instead of shut down BBM, mag-step down na lang siya kung hindi niya kaya ang kanyang trabaho at responsibilidad sa gobyerno. Lutang na lutang nga talaga. Akala ko si Mama Lenlen ang lutang. Siya din pala. That's the only solution he knows. Hindi niya pala alam yung reenacted na budget. Oh my God, BBM. A good leader must follow the law and respect the decisions of the Supreme Court. The President not use fear or threats to control the government. The Supreme Court's decisions are final and the President must follow them even when it is difficult. A government should be fair and honest. It should not use power to scare people or silence those who have different opinions. The Filipino people need a leader who protects their rights and listens to their concerns. A strong country is built on justice and respect for the law. A reenacted budget is a normal process. It should not be used to create fear or control the country. Leaders must focus on what is best for the people and follow the law. A nation grows when its leaders act with honesty and fairness. From, hindi ko mabasa ang pangalan, di ba? So yun po mga kabibig ang gagawin ni BBM kung tawag dito, paboran yung ikinaso o yung sinampa ni Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungab. We shut down everything talaga kapipig. Nakakatakot. Kalerte naman si BBM. Tama yung sinabi ng isang tao. Para siyang he's owning his own company without any compassionate, without any thinking about sa mga tao na nasa Pilipinas ngayon. Diba? So yun ang kabibig ang ating Let's Libak-Libak for the day. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Di ba nakakatakot? Pananakot ba ito ni BBM or hamon sa mga Pilipino? Nako, yung lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Shoutout sa ating mga OFW dyan. O, kumusta kayo dyan? Okay ba ang ating mga work dyan? Ako naman is, magsimula na ang klase. Naku po, brain cells natin, madidrain. Ganun talaga. Work lang tayo, ha? Bye everyone. See you next time.